Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 21, 2020. So review ulit tayo ng ating stock trending. So medyo hindi po maganda yung closing ng ating market. So makita mo, parang hanging man yung candle po natin for the day. So nag-loss tayo, negative 0.66% naman. At nag-close tayo, 7,224.89. Ayan. So mukhang hindi maganda pangitain yung candle natin for the day. So ito po yung mga trending stocks natin. Si Dito, ayan, so medyo lumipad yung mga prices. Si ACN, saka si Merrimart, MRC, BSC, PHA, APL, AR, TBGI, at ang ating PSEI index naman. So bago po tayo magpatuloy, pakibasa po ng maigi yung ating disclaimer. At sa mga bago po dito sa ating channel, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So medyo mas mahaba na yung bakasyon natin kasi malapit na po yung ating Christmas break naman. So 3 days lang po yung ating trading. So i-check mo po na maigi itong ating channel, and then ganun din po yung mga laman nito. So meron tayong daily uploads, meron po tayong company reviews, sample trades, mga technical indicators. Ganun din po yung ating mga risk management, which is tingin natin kailangan natin for the coming few days. So pwede rin follow mo ako dito sa aking mga social media accounts. So meron tayong Facebook account. So nagpo-post po tayo dito ng mga observations po natin sa market, yung mga uploads natin, and then observations during trading. Ganun din po sa ating Facebook page na Palabi Traders naman. And then follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader. So marami po tayong nire-retweet na news naman, galing po sa ating mga brokers or dun sa mga personalities na fina-follow naman po natin. So ito kanina medyo marami tayong na-retweet galing dito sa ating PSE, Philippine Stock Exchange, kay DA Market Security. So ito yung pinag-usapan sa ngayon guys. So meron kasing lockdown ulit dito sa bandang Europe. So makita natin mamaya medyo down po yung ating European markets naman. And then i-browse nyo po na maigi yung mga nakalagay pa dito sa baba. Si ACN, so ito po yung catalyst niya kanina. So tingnan natin na maigi. So meron na po siya mga dates na sinabi naman dito. So and then pagdating po ng January, so sabi ko sa inyo kung gusto nyong sumali dito sa ating Patreon account, so i-check mo po ito, and then by January 2nd is bukas na po tayo. So sabi ko sa inyo, meron tayong small community ng mga traders na kasama natin na nagtitrade naman dito sa ating PSE market. So tingnan mo po, baka po makatulong ito sa iyo kung bago ka pa lang dito sa ating stock market naman. Okay, so tingin tayo dito sa ating PSEI index. So mukhang magbabakasyon yung ating indices. So napansin niyo naman siguro, marami pong blue chips ang medyo malakas ang bagsakan. Kaninang umaga is more than 1% po yung bagsak natin. So medyo binatak na lang tayo during the closing. So makita natin dito sa 5-minute chart, nagkaroon tayo ng massive swing dito. So pagbukas po ng ating indices, nag-down tayo kaagad ng more than 1.2% naman. So at the closing na lang, siguro maraming nag-shopping sa ating mga blue chips, kaya nag-recover po ng kaunti yung kanilang mga prices. Pero not a good sign yung candle natin, especially kung sisilipin mo na maigi, meron po siyang gap down. So nagkaroon tayo ng gap down, and then bumaba tayo dito sa ating MA9. So anyway, ang projection natin is either yun nga, nahirapan tayong basagin yung 7,300 level. So overall uptrend pa. So yun yung nakita natin sa current situation ng ating mga overall performance ng ating stocks since nagkaroon tayo ng recovery rally naman sa kanya. Pero ngayon mukhang bearish yung sentiment natin sa kanya. So anyway, either dito yung dinodrawing natin sa kanya, upside siya or uptrend yung kanyang direction, or siguro ang pinaka good case na siguro sa ngayon kasi wala tayong makita masyadong good news. So baka pumunta tayo dito sa ating sideways channel naman. So ito yung sinisilip-silip ko na kanina. So siguro around 7,000 to 7,300 level. So bakit? Kasi yung ating mga indicators mukhang ganun yung pinapakita. Pabagsak yung ating RSI, and then especially sa ating MACD, makita mo dito medyo lumalayo yung blue dito sa ating red line naman. So hopefully ang magandang mangyari lang sa kanya, hindi naman siya babagsak, magkaroon lang tayo ng rebound around RSI 53 naman. So anyway, meron pa rin tayong foreign selling, malit lang for the day, negative 104.76 million. Pero hindi pa rin magandang tignan. So sunod-sunod po kasi yung selling naman ng ating mga
foreigners. Okay po. So, tingin tayo dito sa ating mga ibang indicators. So, yung ating COVID cases. So, mukhang may konting spike tayo, no? So, makita mo, December 18, 2,115. And then, December 20 is 1,745, which is medyo parang may pagsipa yung lakas po ng pagdami ng COVID cases sa Pilipinas. And then, ito nga, yung medyo hindi maganda na nakikita natin sa ngayon, mukhang malakas po ang pullback ng ating US market mamayang gabi. So, dito sa Dow Futures, makita mo, naglo-loss siya ng negative 1.85% naman. Ayan. So, tingnan mo po, puro pula po yung nakita natin sa kanya. So, kagabi, nag-correct na yung US market and then nasundan ngayon. And then, especially ngayon, dito sa European market, so ito po yung sinasabi natin na news na nakita natin sa kanya, mukhang malakas po. So, negative 3%. So, unprecedented yung pagbebenta ng shares dun sa bandang Europe naman. So, and then dito sa Asia, so medyo tempered siya sa ibang markets. Pero malakas din. Halimbawa dito sa bandang India, yung ating S&P BSE Sensex sa kanya, negative 3.0%. So, ang laki po niyan nang binagsak naman ng kanilang index. So, nagsunuran yung iba. So, majority is mapula. Ganun din po yung ating market. So, hopefully, makarecover yung market nila by tonight. Kung hindi, meron pong ripple ito dito sa ating PSE market naman. So, bakit biglang pulang-pula dito sa European market na sinundan na ng ating US market? So, meron po kasing bagong strain daw ng virus na nag-resurgence sa bandang Europe. So, sabi dito kay MarketWatch, Asian market pullback amid resurgence of coronavirus fear. So, doon sa bandang Europe. So, anyway, ito sinasabi niya is dito sa bandang Asia. Pero dito sa bandang Europe, kaya pulang-pula po siya. So, meron silang ini-reimpose po na lockdown. So, hindi ka pwedeng mag-travel ulit papuntang palabas at papunta ng bandang UK or sa bandang Europe. So, specifically, dito sa bandang Europe is nagkaroon ulit ng lockdown. So, yun nga, kasi meron daw bagong strain ng virus. Yung nakita natin kanina dito sa ating Twitter account naman. So, pwede nyo po tignan and then i-research sa mga news kung bakit nagbabagsakan yung stocks natin sa bandang Europe. So, may mga bagong strains daw ng coronavirus, merong resurgence sa kanila. So, di ba malamig, yung virus is mabilis mag-propagate during this time. So, nung nangyari yung pandemic, start ng pandemic natin last time is during this time, December until February naman siya. So, anyway, hopefully, makontain nila yung resurgence ng virus sa kanilang lugar. Dito naman sa Pilipinas, so, actually, lockdown pa rin naman tayo. So, di ba, nasa GCQ level tayo. So, yung iba na natatakot na magka-lockdown ulit sa Pilipinas, siguro, ang iniisip nila is yung mas strict kagaya ng ating ECQ. So, wala namang advice yung ating government. So, yun lang muna sundan natin sa kanya. So, GCQ dito sa bandang Pilipinas. Pero hindi natin inaalis na magkakaroon po na ripple or effect dito sa ating index bukas yung nangyari dito sa Europe naman. So, sana mag-stabilize, bumalik ng konti yung kanilang market para kahit papano, hindi masyadong malakas yung busan sa ating PSE market naman. Ayan. So, hopefully, hindi masyadong ma-damage yung mga papakyat na stocks natin, especially nung ating mga trending stocks naman. So, unahin natin si Dito. So, naka-breakout na po si Dito Natics natin. So, si Dito CME Holdings. Maganda yung nangyari sa kanya kasi meron na siyang breakout dito sa around 8 pesos na psychological level naman natin sa kanya. Yan. So, congrats po. So, ang dami na namang show the port at kasi pataas naman ng pataas talaga yung prices nitong si Dito natin. So, ang ganda ng galawan niya. So, nagiging explosive yung galaw niya kasi marami po siyang volume. So, yung ating net foreign buying, silipin natin ng konti para makita natin kung gaano karami yung pumapasok na investors. So, kanina, meron siyang 34.12 million. So, makita mo dito, nagkaroon siya ng sell-off December 18, negative 9 million. Pero ngayon, nung basagin na niya yung 8 pesos natin na psychological level is, umakit na nga po siya. So, 34.12 million, which is a good development. So, ang nakita natin na resistance na is dito sa bandang taas na. So, iakit natin ng konti. Or, rather, 8 pesos na po yung pinaka-support natin sa kanya. Kasi yun yung hindi niya ma-break nung nakaraan. And then, siguro bukas, tingnan natin, hopefully hindi siya maapektuhan ng ating European news. So, 8.6 po yung ating next
level naman sa kanya. Or kung medyo pessimistic ka, kasi nga, yun nga, may case tayo sa Europe market. So, around 7.8 po yung ating support level naman bukas dito sa stocks natin na si dito natin. Okay po, so maganda lahat ng indicators sa ngayon. So, hindi pa yata niya na-observe kanina yung mga nangyari sa Europe. So, maganda po yung ating RSI, maganda po yung MACD. So, kita mo, balance po yung distance ng blue dito sa ating red. And then, yun nga, yung volume sa price action is sumusunod naman sa kanya. Ayan. So, malapit na kasi yung kanyang technical audit, guys. So, ilang trading days na lang tayo. So, 4 na trading days plus yung number of days papunta ng January 7. So, hopefully, okay yung kanyang technical audit. So, actually, in-expect natin, baka lumampas pa siya dito sa 8.6 na resistance level natin kung maganda po yung results ng kanyang technical audit naman. Then, the rest, malalaman na lang natin sa galawan po ng ating mga indicators saka price action naman. So, congrats po dun sa mga kumita sa kanya and then nag-hold pa rin hanggang sa ngayon. Simula nang magkaroon siya ng run-off naman from 1 peso papunta ng 8 pesos naman. Okay po, so ang dami na pong kumita dyan. Meron din siyang website, pinapakita. So, bisitahin nyo na lang nandito sa social live feeds po ng ating Instagram. So, meron yata siyang Facebook page na bago. So, next po natin si Ace N. So, ito yung maganda sa kanya. Lumabas na po yung dates with regards sa kanyang stock rights offering. So, hindi na tayo mag-iisip kung kailan siya magkakaroon ng SRO. So nagkaroon siya ng magandang breakout din dito sa ating resistance na 6.93. And then explosive for the past 2 days. Ang ganda na po ng galawan nitong si ACN natin. So, 14.64% na. So, siguro sabi nila, Friday pa lang, meron nang nakakaalam ng pagkaka-approve ng SRO dates po nitong si ACN po natin. So, maganda kasi wala tayong resistance dito sa bandang taas. So, maghahanap ulit ng resistance itong si ACN natin. So, natuloy na. Nagkaroon na siya ng breakout after ng kanyang consolidations. Di ba, meron tayong nakitang flag formation dito sa kanya. So, talagang sinundan niya. Kumbaga, classic na up move ng isang stocks na umakyat is yung ating pag-perform ng pag nag-pause siya, meron siyang parang courting flag, and then pag nag-breakout siya, yun yung pinupuntahan naman ng ating mga traders sa kanya. So ngayon, ang nakita lang natin is support at 6.93. The rest, bahala na po si market kung ano naman yung gusto niyang gawin sa kanya. So okay na okay, yung ating RSI is pataas pa rin. So yung pinaka-base niya, dati nagkaroon ng breakdown dito. Pero ito na yung bago nating direction sa kanya naman. And then, ito ang maganda sa kanya. Nagre-recover po yung direction ng ating MACD naman. Ayan. So, anyway, pinapasok din siya ng mga foreigners. Kaya maganda po yung galawan naman niya. So, tingnan natin ngayon ano naman yung details ng stock rights offering nitong si ACN. So, with regards sa mga sub-details niya, yung mga dates, yung mga values dito. So, anyway, hindi ko pa rin masyadong nabasa. Ang tinitignan ko lang sa kanya is yung pinag-uusapan ng lahat is yung ating mga particular dates. So, meron siyang sinasabi dito. May 4 na dates tayo. So, na-approve na pala to November 11 and then nirelease nila ngayon. So, ang X-date natin sa kanya, X-rights dates, January 8, record date is January 13, and then kung kailan ka pwedeng bumili, so siguro ang in-expect natin is lalabas po dyan sa mga brokers natin. So, i-click mo na lang, and then kung meron kang shares, entitled ka po na bumili with the entitlement ratio of 1 share for every 1.11 shares held naman. So, kung meron kang 1,000 shares is around 900 shares pwede mong mabili sa kanya. So, ang nakikita ko sa kanya, so pwedeng i-correct nyo ako dito sa comments sa YouTube channel. So, first time din nating ma-meet yung mga ganitong dates natin with regards sa SRO. Pero ang pagkakalam ko sa kanya is ganito lang naman. So, para siyang parang dividends lang. So, kailangan hawak mo siya before ng ating X-date naman. Kasi pag hindi mo hawak na benta mo before January 8, hindi ka makaka-avail po ng ating SRO. And then, pag hawak mo siya until January 8, and then na-record na kasama ka dun sa mga list na makakabili sa kanya, is pwede ka na po mag-avail by February 1 and February 5 naman. So, madalas yung mga traders ang ginagawa, syempre, price appreciation lang yung hawak, yung gusto nila. So, habang umakit yung price nitong si ACN, bago yung ating X-date sa kanya, hahawakan nila. Pero kung gusto mo talaga na bibili sa kanyang SRO, hawakan mo siya until January 8
naman. So anyway, ang common notion naman guys, kasi ano to, additional shares, by January 8 naman magkakaroon ng konting correction ng price. So hindi natin alam kung hanggang saan yung correction niya. Halimbawa 7 pesos ngayon, yung SRO is 2.37. Anyway, ang inisip ko naman is hindi naman babagsak sa 2.37 kasi marami naman siyang investors, marami pong gustong bumili ng shares ni ACN. So somewhere in between sa current price yung possible na pag-correct naman ng kanyang price. Pero pag malakas talaga yung demand, kahit bumagsak siya during SRO, in the coming few days, itataas din naman nila yung ating prices naman sa kanya. Ayan. So anyway, hanggang sa ngayon is uptrend until January 8 siguro. Yun na yung expectations natin sa kanya. So i-plan mo na maigi kung trading ka lang or mag-a-avail ka po ng kanyang SRO naman. Okay po. So congrats po doon sa mga may hawak sa kanya. So i-comment nyo sa sections po natin kung meron kayong corrections doon sa observations natin or yung nakikita natin na possible na galawan dito kay ACN naman natin. Okay po. So next natin si Mary Mart. So laki ng kay 8%. So nag-breakout din itong si Mary Mart. Nag-gain po siya ng 5.98%. So di ba nung kasagsagan ng mga pandemics natin, itong tatlo na to ang magalaw, si dito, si ACN, saka si Mary Mart. So ngayon, pandemic na naman ang usapan sa bandang Europe, ganun din kaya ang mangyari sa kanila. So yun po yung obserbahan natin for the coming few days. So ganun din, meron din siyang flag formation nung huli at successful po yung kanyang breakout. So kitang-kita mo, nakalabas yung ating price. So mag-expect na tayo, i-retry niya na i-touch po yung ating pinaka-main resistance dito sa bandang taas. So di ba nagpa-price sila ng galawan ni ACN natin, pero nauna na si ACN natin, nasa more than 7 pesos na siya. So anyway, ganito yung nakita natin sa kanya. So uptrend siya and then magta-try po na mag-break dito sa 6.61 kasi maganda po yung galaw niya. Nagkaroon ng curve up yung ating RSI naman sa kanya. So nakita mo nag-curve and then nag-start na po mag-curve up yung ating MACD. So sana matuloy po yan, or kung sakaling mag-pullback, okay lang na mag-pullback siya. So sumakay lang siya dito sa ating trend lines na ginuguhit naman sa kanya. So anyway, maganda po yung volume niya for the day. So hopefully maganda po yung results niya by tomorrow naman. Okay po. So next natin si MRC. So maganda po yung galawan ni MRC for the day. So nag-gain po siya ng 4.92%. And then maganda rin po yung kanyang net foreign buying, isumabot din po siya ng 5.12 million. So talagang sinusundan niya yung dinodrawing natin sa kanya nakaraan. So di ba meron tayong uptrending na channel sa kanya. So sabi nga natin, so nire-retest niya yung support niya dito sa baba. So 3 beses na nag-try na siya. So okay naman. So kaya niya. So yan na po yung pinaka-support level naman natin. And then itatry niya na i-touch naman dito sa bandang taas kasi successful po yung galawan niya dito sa bandang baba. Pero anyway, bukas makita natin kung anong reaksyon ng ating market with regards naman sa issue pagdating naman sa lockdown doon sa bandang Europe naman natin. Ayan. So anyway, okay po yung ating RSI, pataas po siya. And then ganun din po yung indicators natin sa MACD. Sumilip po ulit sa ibabaw ng red line, yung ating blue line naman sa kanya. Okay po. So yan po yung analysis natin. So madali makita, di ba? So meron siyang retest ng support. So ang expectation ko na is magre-retest dito sa bandang taas itong si MRC allied po natin. So next po natin si BSC. So naka-trading hold po itong si BSC. So anyway, congrats ko na kayo kung may hawak kayo sa kanya kasi parang good po kasi yung interpretation natin sa kanyang news. So hindi ko na iano yung mga indicators natin. So wala tong masyadong gamit kasi wala naman tayong trading for the day. So pag-usapan na lang natin yung kanyang disclosures. So meron siyang disclose dito galing kay Basic Energy Corporation or BSC natin. Signing of Memorandum of Agreement with MAP 2000 Development Corporation or M2DC naman. Ayan. So hindi ko masyadong kilala kung sino si M2DC, pero ang buod or pinaka summary ng nakita natin ng disclosure is mag-a-acquire po ng malaking share si M2DC. So ang sabi dito, kukuha siya ng up to, wala dito yung pinaka-value niya. Pero anyway, up to 67% yung nabasa ko sa kanya. Andito pala sa bandang taas. So kukuha siya ng at least 67% of the outstanding capital stock ng company natin na si BSC. So meron pong bibili sa kanya na malaki. So nakita niyo na yung nangyari doon sa PHA natin, di ba? Si Squid Pay is nag-invest ng malaki.
papunta kay PHA, kaya nag-upsurge po yung kanyang prices. So anyway, ganun din yung personal expectation ko kay Basic Energy. So sabi ko nga, kung hawak mo siya is congrats po, kasi may malaking investors po na gustong kumuha sa kanya. Ayan. So sana matuloy to. In-expect natin is by January 8 na yata yung kanyang opening. So tingnan nyo na lang po dito sa PSE Edge kung kailan mag-open itong si Basic Energy. Anyway, along the day na magre-review tayo is i-update ko kayo, basta nakasama sa trending stocks po natin itong si Basic Energy. Ayan. So yun lang. So anyway, i-drawing natin. So ito naman yung pinag-usapan natin last time. So uptrend naman lahat ng indicators. So kaya pala umakyat yung kanyang prices last time is meron pala siyang niluluto na memorandum of agreement sa isang malaking investors naman. Okay po. So yung nakita natin sa kanya. Next natin si PHA. So ito yung sinasabi natin kanina. So ang pinaka-news natin kay PHA is yung second tranche ng investment ng ating SquidPay. So pero hindi naman masyadong gumalaw yung prices natin for the day. So nag-gain lang siya ng 1.98%. So anyway, at least nagkakaroon siya ng good sign, hindi kagaya nung nakaraan nung last Friday na trading natin, 'di ba? Ito yung nakita natin sa kanya, medyo evening star. So pag ganyan kasi nakita natin, may konting boost pa na magaganap sa kanya. Pero anyway, maganda yung sentiment ng market sa kanya. At least nag-support po siya. So dito sa ating trading channel. So ito lang muna yung sundan natin sa kanya for the coming few days ng trading naman natin. So uptrend siya. So maganda, nag-bounce siya ng konti dito sa ating support. Hopefully ma-digest ng ating mga investors yung additional tranche ng investment na ginawa po ng previous na nag-invest naman dito kay PHA po natin. Ayan. So, hindi masyadong nag-up yung ating RSI sa kanya. Pero nandito naman sa RSI 65. So, maganda pa rin yan. So, good vibes pa rin tayo. Sabi natin, as long as RSI is greater than 50. So, medyo nag-curve down yung ating MACD kasi may 2 araw na malakas yung buhos. So, tingnan natin bukas kung ano po yung galawan nitong si PHA naman po natin. Okay po. So, next natin si Apollo. So, akala ko hindi naakyat tong si Apollo eh. So, anyway, good sa mga may hawak sa kanya. So, and then nagtiis dito sa 3 days na consolidation. So, inulit po niya yung ginawa niya. So, meron siyang flag formation dito bago siya magkaroon ng breakout. And then dito is nag-flag din siya. So, ang laki na ng ginalaw nitong si Apollo natin, no? So, simula sa kanyang breakout dito sa, kung ito yung breakout candle natin sa kanya, 66% na siya. So, mantakin mo, di ba? 2 weeks lang, laki na ng ginalaw po nitong si Apollo natin. So, ang catalyst naman ni Apollo, so alam niyo na, by January 8 is, or next year is mag-start na po yung kanyang exploration doon naman sa offshore mining niya. So, yun po yung inaantay natin sa kanya, which is possible mag-cause ng additional move ng kanyang price. Pero kung hindi ka nakapasok sa kanya, check mo din na maigi kasi yung RSI natin is exaggerated na, so nag-overheat na siya. Nasa RSI 86 naman. Ayan. So, check mo na maigi kung papasok ka. So, tingnan mo, napaka-parabolic na ng ating MACD. Sobrang taas po ng ating blue line, dito sa ibabaw naman ng ating red line. Pero maganda kasi laki ng laki ng volume po na pumasok sa kanya. So, kung maghahanap ka ng trend line, so ito, yung pinaka-base niya is pwede mong sundan yung ating MA9 naman sa kanya, and then mukhang maganda po yung pinapakita niya. So, congrats kung holders ka pa rin sa kanya kasi medyo malakas po yung upside na trust ng kanyang movement naman. Ayan. So, meron siyang channel. So, nagpo-post siya pag na-hit yung channel natin. So, hopefully, umakyat siya ulit and then mag-post, pabalik para continuous po yung upward move nitong si APL naman natin. Okay po. Next natin si AR. So, gumalaw din si AR. So, yung mga blue chips, bumagsak, and then majority is mga penny stocks po yung naggalawan for the day naman. Ayan. So, nagbago siya ng konti, di ba? Meron siyang, nag-perform din ba siya ng parang meron din siyang ginagawang wedge formation. So, pabaliktad naman ng flag. Anyway, so, yung pinag-uusapan natin nung huli sa kanya, so, mukhang maganda po yung bounce dito sa ating MA9. So, pwede ka gumit dito kung ito yung kanyang higher low. And then, dito naman sa bandang taas, ito yung next resistance na itatry na po ni AR natin. Kasi na-establish niya, ito naman yung support niya, nag-retest siya nung nakaraan, 0.002.
2.5 naman. Ayan. So, ganda rin ng kanyang ganda ng kanyang technical. So, ito, medyo okay siya kasi last time nasa 89, di ba, 90. So, nag-overheat yung ating RSI, nag-correct, and then ngayon is nagbabounce na naman yung kanyang movement naman. So, okay din po yung kanyang MACD. So, malayong-malayo yung blue line dito sa ating red line. Baka may continuous rally pa itong si AR naman natin. So, based lang dito sa technicals na nakikita naman natin. So, wala tayong masyadong news sa kanya. So, baka naman may alam kayong news. So, i-post nyo na lang or i-comment dito po sa baba ng ating YouTube channel naman. And then, lastly, so, mga penny stocks talaga yung gumalaw. TBGI. So, napansin na rin siya. So, pero ang tagal nang umakit nitong si TBGI natin. No? So, makita mo. Pakonti-konti lang yung galaw niya for the past pandemic na recovery natin. Pero tingnan mo naman, massive yung galawan niya. So, kung medyo chinaga mo siya, hanggang sa ngayon is 91% na siya, di ba? So, laki ng galaw niya. Pero nung mga huli, nung paakyat-akyat lang siya dito, yung number of trades niya, hindi ganun kalaki. So, ngayon na lang na medyo napansin po siya. Ang problema naman, nung nagkaroon siya ng exaggeration ng paggalaw, profit taking naman sa kanya. So, not a good sign yung candle. So, ang dami na po lumabas sa kanya kasi po, inverted Dow G. So, alam mo naman, pag ito yung nakita natin sa kanya, magko-correct at magko-correct po yung ating mga prices. Especially, meron siyang gap. And then, wala naman siyang catalyst kung bakit po umakyat yung kanyang prices naman. So, okay na okay dati yung RSI. Kasi tingnan mo, parang may pattern siya. And then, yung ating MACD is maganda rin siya. Makita mo po dito, yung ating blue line is mataas na mataas po. Dito naman, sa ating red line. Okay po. So, yun yung mga reviews natin for the day. So, short review lang. So, kasi in-expect natin is bukas, baka penny stocks na naman po yung galawan dito po sa ating PSEI index. So, anyway, personal opinion ko lang naman, baka mag-correct pa rin itong si PSEI natin. Especially, meron po tayong bad news doon sa ibang bansa naman. Although sa Pilipinas, sabi ko sa inyo, naka-lockdown pa rin naman tayo sa Pilipinas. So, yung mga nag-aalala na magla-lockdown ulit is lockdown pa rin naman po sa Philippine settings po natin. Okay po. So, sana mag-survive yung ating mga blue chips bukas naman. So, anyway, sana mag-correct or ma-revive yung ating European market. So, tingnan po natin yung galawan ng ating market for tomorrow naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. By January 2nd is open na po ulit yung ating Patreon account. And then follow mo ako sa aking mga social media. So meron tayong Twitter account. So anyway, kung news yung hanap mo, maraming po dito. And then sa ating mga Facebook accounts naman, follow mo lang ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook account. And then dito din sa ating Facebook page na Palabi Traders naman. Okay po, so sana maging fruitful yung ating last 2 days of trading bago po yung Pasko. So advance Merry Christmas po sa inyo.